In this video, ano yung crypto? So, ginawa ko yung video na ito to share my small knowledge para sa mga kamag-anak ko, kaibigan, and also in the future people na magtatanong sa akin about dito sa basic idea and how to start crypto. Isasend ko na lang itong link na ito and I will explain it simple and mabilis lang. So, bago ako magsimula, post nyo yung video to full read the disclaimer ng video na ito. So, wag nyo skip and mag-move forward hanggang hindi nyo pa ito nababasan lahat. Here is, I'm not saying that I'm not a financial advisor and this is not a financial advice, and this channel does not condone or support any illegal activities or schemes, and everything I post here is intended solely to educate and inform viewers, particularly my relatives and friends. Almost of us meron ng background dito and marurunong na at magagaling na mag-trade. Pero hindi lahat hanggang ngayon ay may idea or tama yung pagkaalam sa cryptocurrency. You can go to Google, other channels, or sa mga kakilala nyo na people for this knowledge. So again, this content ay para sa mga kamag-anak at kakilala ko na gusto malaman ito from me. Simula tayo sa mabilis na explanation kung ano yung crypto muna. Ang cryptocurrency ay digital currency or online money na sa ngayon ay ginagamit ng milyong tao sa buong mundo to trade, to buy, purchase, sell, and transact na walang bank and government involvement. And this is non-tangible, which means hindi ito naawakan na asset or pera, kaya hindi mo basta-basta ito mapiprint or mapoproduce. And take note na if ang bagay or yung pera ay madaling maproduce, ito ay wala or maliit lang ang value. Kaya nasabing hard money ito dahil each coin dito before malagay sa supply ay kailangan ng computer na mag-work hard, very hard to solve a math problems where there is no shortcut, and solving it costs a lot of energy and time. Kahit sa pagkopya or pagpeke nito, X din dahil may public record ito sa bawat coin na nagawa at ang tawag dito ay ang blockchain. Ang bawat coin ay parang puzzle pieces dito because each coin has its unique shape, at dahil nga nakikita ito ng lahat at may kopya sila nung public record, kung may isang tao na susubog na magpeke ng crypto coin, hindi ito mag-fit sa puzzle. And rejected agad ito ng network bago pa ito magamit ng iba. Yung currency ng ating pera sa bangko, meron tayong pesos, dirham, yen, dollars, or pound. Ang Bitcoin is only currency ng crypto. So aside sa Bitcoin, merong ibang currency sa crypto like Shiba, Ethereum, Solana, Doge, Trump, yung kay Donald Trump na coin, and yung sumikat noon na SLP sa Pinas na coin ng Axie ng NFT game. So, wag tayong ma-confuse between Bitcoin at crypto. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ginagamit ito ng milyong tao sa buong mundo instantly and cheaper at walang tax kasi hindi involve ang gobyerno at bangko dito. Pero pinipilit itong lagyan ng tax sa Pinas, di ba? Nung sumigat ang Axie dahil kumikita ang tao dito, at binan pa nga nila yung platform na Binance sa Pinas dahil daw sa walang license ito for doing investing products and trading services. Same reason ng other countries kung bakit ban yung exchange platform ng Binance sa ibang bansa. So explain ko yung Binance soon sa mga hindi pa nakakaalam. And di katulad ng pera ng bangko at gobyerno na pwedeng mag-print anytime, yung Bitcoin meron itong 21 million coins lang, kaya imposibleng itong mag-inflate. At para makakuha ka nito, need mo ito ma-earn or buy it from people na meron nito. Which means this asset cannot be freezed by other organization, government, and people. Kasi nga, hindi ito kayang i-manage ng gobyerno at bangko. They cannot control or manipulated this one kasi it was controlled by a public network of coin user, transparent to everyone, na kahit sino pwede sumali. Kaya kung merong tao na gusto magbago ng code ng Bitcoin, they need to get the majority of million of Bitcoins users na mag-a-agree dito, or hindi nila mababago yung code. Pero syempre, kailan pa nag-agree lahat ng mga tao sa isang agenda? Wala. So mahirap or imposible itong baguhin. And in this explanation, I'm not saying that Bitcoin will make you rich or even at all.
right now only 1% of the world lang ang may Bitcoin and it's still being adopted. Some days it's go up and sometimes go down. Mabilis ang fluctuation, kaya pag-invest dito ay highly risk. So I suggest na do your own research bago ka pumasok dito to avoid scam and loss. Risk ito sa bangko and government kasi hindi nga nila nahahawakan and they can trace and track everything on it. And kung mawala mo yung crypto wallet, di ka rin insured at hindi mababalik sa'yo din yan kung nawala mo ito. Kaya be careful and mindful sa mga passwords nyo. Ang investment dito ay yung law of supply and demand. If supply ay mababa pero demand malaki, the value will increase. And kapag supply ay mataas at demand yung mababa, value will decrease. So there are 3 ways para kumita dito. So yung number 1 is yung tinatawag na investing. Ito yung i-hold mo ng matagal, tas hintayin mo tumaas yung value. For example, binili mo ng piso yung isang coin ngayong 2025. Tapos pagdating mo ng 2029, yung 1 coin na yun is 30 pesos na ang value. Tapos benenta mo yung 1 coin na ito. So meron kang kita ng 29 pesos sa isang coin. Pangalawa naman is yung tinatawag na trading. Kasi yung investing is a long term, like years or holding the coin. Sa trading naman is ito'y daily and minsan hourly. So, oras-oras. Ito yung mga traders dito ay araw-araw yan nakatutok sa graph or do sa crypto trackers. So, pag nakakita yan ng kahit 5% na taas, benta agad sila niyan. So, sa dalawang ways na ito, kumikita ka sa dalawang currency dahil sa pagpapapalit. Ito ay same din ng loss sa forex o yung tinatawag na foreign exchange. Kapag mataas ang dollar, diba, pinapapalit natin ito agad sa pesos. Yung pangatlo naman is yung tinatawag na mining. So sila yung mga crypto miners. Ito naman yung nagse-set up sila ng specialized system ng hardware tas gagawa ng software or program to solve complex mathematical problems. Then they will give you award by crypto coin. So this is for professional and knowledgeable sa mga techs. And how to start on it? So paano magsimula sa crypto world? Ang number 1 is yung capital to start up. Kung naghahanap ka ng libre, may mga free airdrops dyan, pero mahirap yan yung mga free airdrops na yan kasi meron kang step by step kang susundin para masama ka sa whitelist nila. Pero yung mga coin na yan, nagpapump nga pero hindi agad-agad. Number 2, tinatawag na online banking. Ayan, kasi tan mo ilalagay yung mga assets and capital profits mo eh. So you can use Union Bank, GCash, or anything na pwede mo saan mo ilagay yung pera mo by digital. Number 3 naman is yung crypto wallet. So like Trust Wallets, Cold Wallet. So watch nyo yung video ko about sa Trezor. Yung number 4 is yung crypto trackers. So ito gamit ko ngayon is yung CoinGecko. So you can use other coin trackers. At itong mga trackers na to ay para malaman mo kung magkano mo ito binili at kailan mo kailangan ibenta. Ang panghuli is yung trading platform. Need mo mag-register dito at dito mo rin papalit yung coin and capital mo. Pero ako kasi gamit ko hanggang ngayon is yung Binance na bawal na dyan sa inyo sa Pinas. And I will not suggest muna ngayon ng alternative trading platform. At kung mag-demo ako next video, it doesn't mean na sasuggest ko sa inyo yung trading platform na ginagamit ko na pang demo. So, do your own research muna about dito. And sa next video ko, paano bumili ng USDT sa Binance or sa isang trading platform na gagamitin ko. So, yun lang. Salamat.